Ngayon ay parang hangin na lang na naligaw. May unipormeng naging dahilan ng galit ng salita ng di na pag-isipan. Sa bawat live na puno ng init, may sugat na di na maibabalik. At ang mga nanood lang noon, di alam kung saan pupulutin ang kahapon. Oh, yun na, wala nang normal mangusin content. Mga pangako'y nawala sa hangin bigla. Oh, yun na, parang kwentong naputol sa gitna. May lungkot na iniwan sa masa. Oh, yun na, wala nang ingay na kilala. Tahimik na ang entablado ng drama. Sa dulo pala ng lahat ng sigawan, may katotohanang di matatakasan. Mga salitang binitawan noon, parang bato na bumalik sa kahon. Mga kaaway na pinagawa na lang, ngayon ay multo na ng nakaraan. Sa social media na parang entablado, lahat ng galit ay lumaking totoo. Pero ang mundo ay di laro lang, may hangganan ng bawat laban. Tahimik na ang screen, dahil wala nang norman mangusin. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Parang ilaw na kusang namatay. Oh, yun na, sa dilim mo makikita kung sino ang tunay na nagmamahal. Oh, yun na, sa likod ng pangalan, may taong napagod din sa laban. Sa dulo pala ng bawat kwento, may wakas kahit ayaw mo. Hindi lahat ng sigaw ay panalo, hindi lahat ng tapang ay totoo. Kapag mundo'y bumalik sa tahimik, doon mo maririnig ang sarili. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, wala na norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, parang bagyong lumipas, may bakas pero wala nang unos. Oh, yun na, kung may aral mang dala, yan ay huwag kalimutan sana. Ang respeto'y di dapat nawawala, kahit sino ka pa sa mata ng madla. Nawala. Tahimik na ang screen, dahil wala nang norman mangusin. Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Norman Mangusing content. At isang dekalibre at gatas na gatas hanggang sa dugo na lumabas ang aking tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin, mga ka-plastic, ay tungkol kay Norman Mangusing sa kanyang season 5 na pala, ha? Sabi ni Makagago WhatsApp Man, season 5 ng kanyang teleserye, mga ka-plastic. At hindi pa ako nakakagawa ng bagong music video niya. Pag-iisipan ko pa kung anong music video ang ibabagay dito kay Norman. At sa ngayon, pagtiyagaan nyo muna yung season 4.5 na theme song natin dahil wala pa naman tayong official. Pero ang tatalakayin po natin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar ay ang patungkol kay Food Genius na ngayon ay napakarami ng identity, mga ka-plastic. Ngayon, sinasabi ngayon sa social media
na itong si Food Genius daw ay dating ex-wife di umano ni Norman Mangusin. Paanong nangyari yun ang profile pic ni Food Genius is lalaki. Sino yung bading sa kanilang dalawa? At meron pa po tayong tatalakayin about dito sa mga pinaghirapan ng mga supporters niya na binibigyan niyo ng palipad, mga monetization tools like super chat, super stickers na sinesendan ninyo ng kwarta itong si Norman ay dinadala lang pala niya sa casino, mga kaplastic. So, na-realize nyo ba na kayo'y mga bobong nagpapalipad dyan, especially doon sa dalawang vlogger na nagpalipad nitong nakaraan na nagbigay ng mga malalaking halaga tulad ng 250 pesos hanggang 1,250 pesos. Isipin mo, yung mga halagang ganyan mahalaga na po yan sa mga mahihirap. Tapos malaman-laman mo yung mga palipad na ibinibigay mo kay Norman. Pinambabakarat, pinanglalaki 7 lang. 'Di ba? Pinantotokin lang, 'di ba? Yan ang nakakayamot sa mga bobong netizens, especially sa mga dalawang vloggers na nagbigay ng mga malalaking palipad kay Norman. Na ganitong ginagawa niya sa mga nalikom na pera. Kasi kasasahod lang nito ni Norman Mangusin sa YouTube. Ang sahuran kasi sa YouTube is every 23rd of the month. Diba? 23rd. Pag pumasok ang 23rd of the month, sumasahod na mga vlogger, small man yan o bigger vlogger man yan, o social media influencers, ay sumasahod every 23rd of the month. Kaya siguro itong si Norman Mangusin, dali-daling hindi nakapag-livestream ng 2 araw. Dali-dali siyang pumunta sa casino. Pero bago ang lahat, lumang iba. Ito po yung sinabi ng commenters patungkol kay Norman Mangusin. Boss, sabi ni Farming TV. Sabi niya, boss, ex-wife mo pala yung Food Genius. Sabi niya. Ayan, sa ping comment. Sabi ni Farming TV 21, boss, ex-wife mo pala yung Food Genius. Malupit na twist yan sa serye. Malamang. Kabado. Wala pa tayong accurate na diyan, na yung Food Genius ay yung ex-wife. Pag napatunayan na siya nga ay maaari na magkaroon siya ng malaking problema. As in, napakalaki. Ayun na ba yun? Napakalaking problema ba? Hanggang ngayon nga, hindi mo pa rin alam ang identity ni Food Genius eh. Kaya nga natatawa sa inyo mga netizens. Ang sabi nga ni Juan Fernando Boniao, sinanang Remy si Food Genius. No? Malay mo, tahimik lang yan si Nanay Remy. Pala, magaling palang uploader yan. Diba? Pinarami ninyo na naman ang ating bida. Ay, pinaparaning pala. Praning na yan, matagal na. Kung ano-ano na lang talaga ang sinasabi nito ni Norman. Kasi nga, wala na siya. Sabi naman ni Bransky, si Food Genius ay si Ninong Rai. Oo, pwede rin kasi Food Genius nga, di ba? Pag sinabing Food Genius, matalino yan sa pagluluto ng mga pagkain. Si Ninong Rai, genius yan sa mga pagluluto-luto ng pagkain. What if kung si Ninong Rai nga yun? Sabi ni RK Wendika, ang daming mga katauhan ni FG, kasamahan daw ni MG,
caregiver, tagapunas ng webpo, tapos abogado, ngayon ex-wife naman ni Norman. Baka kasi sa uli si Casper pala si FG. Yun lang. Tatanga-tangahan lang to si Casper, yung pala no. Siya pala si Food Genius. Tangina, biggest reveal yan. Sabi nga ni Jola, akala ko ba sabi niya dating attorney si Food Genius and kakasuhan na niya. Why ngayon parang hindi naman niya alam kung sino si Food Genius. Sabi-sabi lang kasi yan. Lahat kasi ng mga pinagsasasabi niya sa live stream, puro mga ano lang, trastukan. Nangangapa lang kasi yan kung sino ba talaga si Food Genius. Tapos akala ko ba kilala niya si FG, gulong-gulo ni si Mang Norman. Ang yari doon kay Ate FG. Ngayon iba naman ang pinaghihinala. Hindi mo talaga kung wala kang researcher na malupit, hindi mo talaga malalaman si Food Genius. Masisiraan na ng ulo si Norman, dati si MG, abogado, ngayon ex-wife naman. Si Yulin Marcos, nadamay pa dyan eh. Eto, nandito yung mga listahan ni Food Genius. Ayan. Sabi ni Food Genius sa kanyang post, ayon kay Norman Mangusin, si Food Genius ay si Pastor Jam, Yamatan, Boss Mike, Jack Patty, Makagago, Mighty Manong, Kaaruba, caregiver na moonlighting, Yulen Marcos, Eric Taba, abogado, ngayon ex-wife niya. Ano pa kaya susunod, no? Ano kaya susunod? Conclusion, si FG ay hindi isang tao. Isa siyang buong barangay personality pack. O yung sinasabi ni Norman Mangusin na piti-piw-piw, wiw-wiw. Ito kasi yung pinagkuha ni Norman Mangusin na piti-piw-piw, wiw-wiw. So panoorin natin yon, yung piti-piw-piw, wiw-wiw. Mas pwede magtanong, saan po dito yung barangay Piti-Piw-Piw? Piti-Piw-Piw, wiw-wiw. Anong barangay? Piti-Piw-Piw, wiw-wiw. Piti-Piw-Piw, Piti-Piw-Piw. Mas pwede magtanong, saan po dito yung barangay Piti-Piw-Piw? Piti-Piw-Piw, wiw-wiw. Anong barangay? Piti-Piw-Piw, wiw-wiw. Piti-piw-piw. Talagang inaaning na yung mga nagtatanong na. Yan daw si Food Genius. Barangay Piti-Piw-Piw, wiw-wiw. Yan. Yan ang favorite niya. So ngayon naman, magtungo naman tayo sa secret combo ni Alex Pabella na lumalabas na naman sa social media, mga kaplastic. So panoorin natin kung ano yung sinabi niya dito. Kung kasong ganyan, ikaw talaga. Doon wala akong kasong ganyan, ikaw talaga. Ganyan mga sistema. Hayaan mo siya. Piyansahan niya, kausap ko yung mga kaibigan niya sa Amerika kanina. Piyansahan daw. Kung kasong ganyan, ikaw talaga. Okay, kung ano yung kaso na sinasabi ni Alex Pabella. Doon wala akong kasong ganyan, ikaw talaga. Marami nagsasabing hindi boses ni Alex Pabella yan. Siyempre, kaibigan niya si Alex eh. Hindi niya pwede sirain yung relationship nilang dalawa. Sa kanya siya umuhugot ng pampiyansa niya. Ikaw ba naman, walang-wala ka na sa buhay. Tapos meron kang best friend na maraming pera. Tapos tataluhin mo pa. Sisirain mo pa yung relasyon ng dalawa. Natural, itong si Norman Mangusin.
May agam-agam din yan, pero dahil nangangailangan siya ng pera, it's no choice for him. Kailangan niya talagang magtiwala pa rin kay Alex Pabella. Ganon din kay Casper, hindi ko lang alam kasi balita ko, 3 linggo na po siyang hindi binabayaran ng kanyang sahod. So ibig sabihin na naman, meron na naman deletion itong si Norman Mangusin sa sahod ni Casper. Samantalang kakasahod lang niya itong nakaraang linggo sa YouTube, hindi man lang niya nabayaran tong si Casper. Ang laki-laki ng palipad ha. So, speaking of palipad, na nakamal niya, sabi nga ni Pod Genius dito, talo na naman ng 250,000 sa craps sa Okada, Manila, si Norman. Hindi man lang muna binayaran si Casper. O, di ba? Nakakaawa si Casper kasi 3 linggo nang nag-aantay ng sahod niya. Kaya alam mo kung bakit hindi na siya pumupunta at hindi na siya nag-a-appear sa mga live stream ni Norman. Diba? Biruin mo, gasino lang naman na magbigay ka ng 20 mil kay Casper, o diba? Tapyasan mo naman yung sinahod mo sa YouTube. Mo, 250,000 ang sinayang mo sa Okada, Manila. Diba? Patunay niyan. Ito po, ang mga lumalabas na larawan na nagbakarat talaga siya sa Okada, Manila. Ito yung mga bobong OFW at mga laging binabanggit ni Norman Mangusin. Example is si Cadaver na mahilig magpalipad kay Norman Mangusin. Congratulations sa iyo dahil yung mga perang pinampapalipad mo ay dito po napupunta, mga kaplastik. Yan. Kitang-kita sa larawan na si Norman Mangusin ay naglalaro sa Okada, Manila at pinatalo lang niya ang lahat ng earnings niya sa YouTube sa isang iglap lamang. Para siyang walang utak na nilalang. Ganun kasi ugali ng mga sugarol eh. Hindi nila pinapahalagaan yung pera. Ang daming dumaang grasya sa kanya. Ang ginawa niya, sinira lang niya. Diba? Nakakaawa to si Norman Mangusin, no? From the first place. Hindi po to AI ah. Base yan sa source ni Pod Genius. Baka sabihin na naman ni Norman Mangusin, AI na naman yung lumalabas sa larawan. Kagaya ng ipapakita ko sa isang YouTube channel na si Junggong Pinas Trending na kupal, na kung saan si Junggong ay nagpakita ng mga larawan na peke at kiniklaim niya na siya ay na totoo yung larawang lumalabas. Mamaya papakita natin yan. Yan ang bunga ni Norman. Yung 250,000 nakita niya sa YouTube, tinapon lamang niya sa sugal. Diba nakakalungkot? Eto pa oh. Sitting pretty ang gago. Ayun oh. Habang nakikipagkontakan siya, babad na babad siya buong maghapon sa casino sa Okada, Manila. Naatim nyo ba mga OFW, mga netizens na gusto magpapansin kay Norman Mangusin para lang mapansin ng mga komento nyo ay maghuhulog kayo ng pera o magtatapong kayo ng pera kay Norman. Tapos yung perang nalikom niya sa loob ng 1 buwan ay dito niya dinadala. Hindi ba kayo naaawa sa sarili ninyo? Ang dami-daming naghihirap na tao ngayon. Lalong-lalo na ang Meralco ay nagdagdag na ng mga singil. Pati yung problema ng porpoise sa ating pinoproblema. Diba? Pati yung system loss na kung saan na yung mga nagja-jumper ay nakikinabang sa kuryente ng libre pero binabayaran natin in the first place. Hindi ba kayo naawa sa sarili ninyo mga nagpapalipad kay Norman?
Imbis na i-mass report nyo yung channel niya, ang ginawa ninyo, sinuportahan nyo pa at nagpapalipad pa kayo sa kanya. Tanong ko lang, mayroon ba kayong satisfaction na nararamdaman kapag nagpalipad kayo kay Norman at nababasa niya yung mga comment ninyo na pa-insulto? Para sa kanya, para kay Norman, baliwala na yun. Ang importante may pera siyang napala. Di bali nang lait-laitin siya ng mga bashers niya kasi nandun yung pera eh. Di nyo na-gets kung bakit araw-araw siya nagla-live. At may pondo pa yan for the month of April. Hindi pa niya nasasahod yun. Yung sinahod ni Norman Mangusin, that was March revenue yun. So kung magkano yung ni-revenue niya nung nakarang Marso, yan yung pinangbabakarat niya ngayon. Yan yung pinangsusugal niya ngayon. So yung pinampalipad nila Kayo tsaka ni Nico David na umabot ng 3,000 ay sa Mayo pa niya makukuha yun, mga ka-plastic. So that means sa Mayo pa niya magagamit yung pansugal. Diba mga bobo yung mga nagpapalipad? Tuwan-tuwa kayo na nababasa yung mga comment ninyo. Tapos dinadala dyan sa pasugalan. Diba? Di kayo naawa sa sarili ninyo. Ito pa meron pa Fake news si KFG, wala namang FLM sa Okada, Manila. Sino to? Diba? I just wonder na ewan ko kung sino yung kumukuha ng picture kay Norman dyan sa loob. Tapos meron pa ito. Hello OFW, ubos na po yung 250,000 na crops para pang charity niya rin yun. Dito naman tayo sa slot machine. Magpapatuloy ng humanitarian mission. Baka dito naman tayo tulungan ni Tadhana. Diba gago? Diba kayo naaawa? Imbes na yung pinampalipad nyo kay Norman, binigay nyo na lang yan sa mga mas nanangailangan. Hindi sana ngayon, mas natuwa pa yung mga tao yun. O binigay nyo sa mga street children na nangangailangan ng pagkain sa araw-araw. O kaya dinonate nyo na lang po sa mga home for the agent kung gusto nyo magbigay ng pera. Diba? Sabi ni Roy Dinego, ang pinakamataas na card dyan sa Okada ay ang Maharlika. 6 stairs. Daanan mo bago makuha yan. Baka entry level card pa ang hawak ni Norman. Kaya hindi na pagyabang at di makapasok sa Maharlika Club. Shoutout naman Odette, Jaja Cap at Salve, palipad, wala ng pera si Idol. Ayan, yung mga putaragis na Odette na yan, si Jaja Cap, si Salve, si Kadaber, yan, tsaka yung dalawang vlogger na matalino na nagbigay kay Norman Mangusin. Shoutout sa inyo, wala na siyang pera. Baka naman bigyan nyo uli ng pansugal sa humanitarian sugal. Upal kayo, di ba? Nga natin may video Ay, wala. Ipinapatuloy niya lang daw yung pagiging pandemic hero niya. Go Palem, tuloy-tuloy mo lang yan pag humanitarian. Namo, hayop. Palipad lang ng palipad, madaming natutulungan si Norman Mangusin sa kasino. Di, pinapayaman niya yung owner ng kasino, mga ka-plastic. So, yun. So, magtungo naman tayo dito sa lumalabas na chismis para kay Junggong Pinas Trending na gunggong na vlogger
At panoorin po natin kung ano yung mga pinagsasasabi niya dito patungkol dito sa larawang lumalabas sa social media. Na ipinost naman ni Bongbong Marcos sa kanyang page pero wala itong larawan na ito. Wala yung si Norman Mangusin dun sa mismong original na larawan. So dinagdagan na lang to na mga magagaling na mag-edit na netizens. So ito yung kanyang paliwanag sa kanyang kabobohang larawan na ito. So panoorin natin. Kay Mans, balikan natin si President PBBM, si Lisa Marcos, si Francis at saka si Sandro Marcos, ano? Babalikan natin sila. Papakita ko lamang itong kay kasi mukhang yung kanilang hiniain, no? Na ang problema kay Mans Carpio, no, yung kanilang kaso ay hindi sapat eh. Kumbaga may legislative immunity kasi ang Congress and Bank at mahirap ding demanda ang Central Bank at ang AMLA. Actually nagalit lang sila, pinalagan sila. So Quezon City Court Junk Scarpio bid versus Sampina Camp 6 reconsideration kasi ikaw isang judge ka lang dyan sa consistent siya sa lightings. Ang lightings doon, lahat ng lightings nila sa noo. Demanda mo kung di totoo yun, dapat dinimanda niya 2016 si Trillian. At si Boss Epele mo. Kasama niya na sila PBBM. So, yung idemanda. Yun talaga ang totoo dyan. So, balikan natin, no, itong sila FLM, no? At itong mga updates, no? So, paano ngayon to? Ano masasabihin ni David dito? David, yung mga dyan, kumusta naman kayo? Paano ngayon to? Tinapos na ni FLM Francis Leo Marcos ang laban. Paano ngayon to? Authentic yung photo, ayan yung shadow ng lamesa. Ibig sabihin, meron siyang meron siyang dyan, talagang fine dining tawag dyan eh. Nakaupo talaga siya at hindi inedit eh. Dalawang AI na yung ginamit ko. Talagang siya eh. Legit na legit eh. Gonggong talagang nilalang to. No? Binase niya kasi dahil sa shadow daw. Yung pixelation daw, yung shadow response ng lamesa tsaka sa katawan ni Norman. Tarantado nila lang, kahit ako kaya ko gawin yan. Anong pinagsasasabi mo, Gonggong TV? Ewan ko saan nagmula yung katangahan mo. Kesyo daw dalawang AI na raw yung nag-analysis dito sa photo na ito. Nasan yung analysis ng AI na sinasabi mo? Natural yung AI, sasabihin niya, authenticated yan. Kung magaling kang editor, Adobe Photoshop lang, kaya nang gawin yan. Diba Gonggong? Ano yung kiniklims niya dito? Minention pa niya si Nico David. Tangina, kahit magdebate kayo ni Nico David, talo ka eh. Alam ni Nico David na AI generated yan. Kahit sino kayang gawin yan, mga kaplastik. Even na ako. Kaya kong sampulan kita, hayop ka. Kung paano gumawa ng AI generated na yan. Ewan ko anong gustong panindigan nitong tanga na to. Na kung bakit pinapakalat niya sa social media na ganito raw ay meron pagsasalo itong si Norman Mangusin sa pamilyang Marcos. Legit daw, taman, tapos na daw yung usapan. Gonggong. So, mukhang masaya naman si PBBM. Si Sandro Marcos mukhang masaya naman. Gonggong ka. Formal attire si PBBM dito.
as usual si Sandro Marcos ay simplicity. Simply. Hindi naman hindi mayayabang tong anak na ito, mababait yung mga anak eh. Si Lisa Marcos, simplicity rin. Si PBBM medyo maganda mayroon siya Amerikana siya, pero taka t-shirt lang din sa loob. So fine dining to. At si Boss Epele mo. O kasama niya na sila PBBM. So ano pa ba ang kailangan natin? Katangaan mo. Basher, pasok. O, paano nyo in-negate yan? Diba? Yun na mahirap. Mahirap in-negate yan. O. Ano pa? Problema nito, sinabi ni Duterte nun sa kapag kahit na may isa na totoo, sabi niya, I will hang myself. Sabi niya gano'n. I will hang myself. And ano ba sabi niya? I will hang myself in front of you. Ano pa? Ano pa You sabi? can summon, I will sign a waiver. All banks. Pati yung World Bank ng Amerika. Kung may isang totoo lang nakiting, I will resign and I will ask my daughter Totoo, to dapat. resign and everybody in the family. O, resign. That is my guarantee. And I will hang myself. Dapat dinimanda mo kung di totoo yun, dapat dinimanda niya 2016 si Trillanes. Yun naging problema ron. Ang problema nila ngayon, ang dinimanda nila malalaki. Central Bank, AMLA, at saka itong judicial body, yung Congress Committee, Judicial Committee, no? Yung Justice Committee ng Congress. Putya, mga mabibigat yan. Hindi mahirap labanan yung mga yan eh. Di ba? Kung ganon, Sinaida, no? Sabi ni kung ganon, may POB areglo ba or need guidance from pandemic hero? Areglo ba or need guidance from the pandemic hero? Sabi niya ganon. Hindi ko alam eh. Marisa Impero, hello Sir Jung, good morning. Alaysa, good morning po Sir Jung. Ina-analyze pa natin tong photo. Sa analyzation natin, totoong nangyari tong fine dining. Akala ko ba totoo, authenticated? Bakit i-analyze mo pa? Di ba tanga? Akala ko ba strongly believe that the photo that you showed is true, not AI generated. Pero bakit ina-analyze pa? Di ba gunggong to? Sandali lang Eto, bibigyan kita ng sample Junggong TV. Ano ba yun? Junggong Pinas Trending. Ito yung post ni Bungok TV, mga kaplastik. Kahit si Bungok TV na kaya niyang i-generate yung eksaktong pwesto ni Norman Mangusin dun sa pinagkainan nila. Sa fine dining na sinasabi mo. Diba gunggong? Bakit mo pa i-analyze sa ganda ng AI generated na ginawa? Kumpara dito sa pinilabas ni Bungok TV. Oh. Yung sasabihin mong yung anino nag-reflect sa katawan ni Norman, even si Rey Mysterio na kayang gawan ng paraan. Sa reflection ng anino sa pwesto ng inuupuan, kuwang-kuwa yung anggulo na para bagang kasama ni Rey Mysterio itong si Bongbong Marcos, si Sandro at saka si Liza. Yung mag-a-analyze ka na lang, tanga pa. Sasabihin mo dalawang AI na yung ginamit mo, pero nandun pa rin sa point na hindi ka pa rin pala sigurado sa sinabi mo. Pinagmumukha mong tanga yung sarili mo.
Ito pa, may comment sa kanya yung netizens, oh. Mag-fact check ka muna kasi pinag-aral ka ng magulang mo, nangangamba ka kasi. Ay, nanggagagamba ka kasi. Tapos reply ni Gunggong, Pinas trending. Bakit sinabi ko ba mag-fact na yan? Panoorin mo muna kasi yung buo, di yan puro ka gaming. Bakit na-prove mo ba na fake ang photo? To AI checker na yan at na-authenticate na siya. Pero hindi ko pa din sinabing fact na yan. O kaya pala kanina kasasabi mo lang. Tapos na ang usapan. Si Norman Mangusin ay kasama na daw itong pamilya ng Marcos. So kinunklusion mo na. Tas sasabihin mo, hindi pa ba? Hindi pa daw niya sinabing fact yan. Alam mo, Junggong TV, pwede ka kasing makasuhan ng cyber libel. Kahit sabihin mong napakasimple lang yung mga kinontent mo, pwede kasing maapektuhan yung kredibilidad ng pamilyang Marcos sa ginawa mo. Kahit sinong tao, kayang gayahin o kayang pekein yung mga ganyang photos. Katulad na lang po neto mga kaplastiko. Kung di ka ba naman tarantadong nilalang pinanganak kakahapon, kahit sino kayang mag-generate ng ganyan. Kahit ako kaya kong mag-generate ng ganyan. Napakasimple na lang. Just prompt it properly. Mag-prompt ka lang ng magandang angulo. Kahit ikaw pwede kang ilagay dyan. Alam mo kung bakit bakante yung isang upuan dyan? Kasi gusto ng pamilya Marcos na gumawa kayo ng mga fake news sa pamilya nila. Then, pag na-thirst trap kayo dun sa mga ganong klaseng estilo ng pamilya Marcos, isa ka na naman sa mga vlogger na pwedeng mademanda. Diba? Dahil gumagawa ka ng mga allegations against the first family. Kaya nga yung picture nila laging mayroong bakante. Kasi ine-expect nila na may mag-AI generated na naman sa ginagawa nila. At yun na nga, nangyari na nga. Is a big example ka na, Junggong Pinas trending, Gunggong Pinas trending. Diba? Kahit si Bungo TV na kaya niyang i-edit. Paano pa kaya kung ako? Na ordinaryong tao lang na hindi ganong kalakihan ng channel ko. Kaya kong i-edit yan mga kaplastic. Ito naman si Junggong trending Pinas na yan, lintik na yan. Nagpapakalat ng maling impormasyon sa online. Mabuti na lamang hindi ka influencer. Tingnan mo si Jack Argota, 2 beses na demanda ng gobyerno. Dahil sa katangahan niya. Ikaw, hindi ka pa napapansin. Kaya pag napansin ka, natitiyak ko, hindi lang mati-take down yung YouTube channel mo, makukulong ka pa. Diba? Pag-isipan mo yung mga pinagkoko-content mo, Junggong, Gunggong. Parang hindi yata AI, di yata uso ang AI niya sa lugar ninyo eh. Tagabundok ka ba? Hindi mo kayang gumawa ng ganyang kasimpleng bagay. Kahit sino kayang gawin yan mga kaplastic. Daming mga editor ng photos sa Facebook group na kayang gawin lahat yan. Tapos nagpapakalat ka ng fake news. Tontoa ka pa. Tapos nung may nambas sa'yo, takot na takot ka, hindi ka sigurado pala. Dining at hindi ito kasi sila po genius umiiwas sila kasi kine-check pa nila kung totoo o hindi siguro na nilang totoo kaya nakita nila na Taragis ka.
Hindi pag-aaksaya ng oras ni Pugenius yung mga peking larawan, gago. Sira ulo ka ba, Junggong? Bakit kailangan niyang pag-aksaya ng oras dyan? Mas tutok si Pugenius sa mga latest na ginagawa ni Norman. Tulad na ngayon sa mga araw na ito, nag-uubos siya ng pera sa Okada, Manila. At yun, yung mga pinapakita niyang larawan dun sa Okada, Manila is authenticated talaga. At hindi po yun AI. Di kagaya ng pinapakita mong video, puro kalokohan. Parang gusto mo lang ng clout eh. Gusto mo kalampagin yung mga kalaban ni Norman para pansinin ka. Hindi ka nga pinapansin eh. Kasi gunggong ka. Isa lang ang nakapansin sa'yo, si Bungo lang. Hindi ka pag-aaksaya ng panahon ni Pugenius, mga ka-plastic. Pina-check nila na hindi siya AI made. Ibig sabihin, yung photo na to totoo, authentic siya. Kasi dalawang AI na pina-check ko dito, authentic. Nasaan nga yung proof? Hindi nila Nasaan yung proof? Dalawang AI check pala eh. Nasaan yung proof? Nasaan? Pakita mo. Nag-check ka lang pero sinarili mo yung ano. Tapos i-claim mo hindi pa naman fact yung sinasabi mo. Pero dun sa opinion mo ngayon, kinunclude mo na dalawang AI tools ang ginamit mo na totoo pala yung larawan. So, nangangahulugan, naniniwala ka na totoo yung larawan na kumakalat. Kasi gunggong ka. kitaan ng any alteration daw eh. It seems that this picture is authentic. Yun din ang sinabi ng una kong So, I think. Naintindihan mo ba yung I think? So, nangangahulugan hindi sigurado yung analisa ng AI sa picture na yan. Kasi kung sigurado pala siya sa picture na yan, hindi I think ang kanyang phrasal. Dapat sinabi niya 100% accurate or 100% is an accurate that the photo that you upload is true, not fake. Pero hindi, I think. So, ibig sabihin, pag sinabing I think, nasa probability pa lang yun. Hindi totoo yun. Di ba gunggong, mag-aanalisa ka na lang, dalawang AI tools na ang ginamit mo, tapos nabilis ka naman naniwala na sinabi niya is true. True na talaga. Tanga. pina-analyze tapos nag-analyze ako yung talagang fake identifier. Hindi siya AI made. So talagang nagkaroon ng dinner. Yung photo, yung buhok dyan ni Boss FLM ay ano yan? Yan yung buhok niya ngayon, no? Oh. Gunggong talaga. Consistent siya sa lightings. Ang lightings doon, lahat ng lightings nila sa noo, iisa. Yung lightings din sa kamay ni Francis ay consistent din. Chinek lahat siya ng AI. Ultimo background, chinek ng AI. Mukhang authentic eh. Mukha lang. Nagganap Oh, din mukha lang. Di ka nga sigurado, tanga. O ito. Lighting pa lang. Background, anino. O upload ni Bungo TV yan, o. Totoo din yan. Totoo yan, totoo. Totoong kasama niya si Rey Mysterio dyan sa dining. Yan. Ganong kakagunggong mag-isip. Ayan, no. Gunggong ka nga talaga, Junggong TV. Sara ulo talaga. 100% pala siya. Gunggong ka talaga. Wala sigurong AI sa bundok. Hindi yata na-reach. kamay ni Francis ay consistent din.
chinek lahat yan ng AI. Ultimo background, chinek ng AI, mukhang authentic eh. Mukha So, lang. nagganap itong Hindi siya sigurado. Mukha lang authentic. Dalawang AI na yan ha, partida. Dalawang AI ang pina-analyze niya dito. Mukha daw totoo. ito, kasama si Sandro Marcos, very recent lang to. Baka nga kagabi lang to or, di ba? Gabi nga lang nangyari. Kung totoo yan, bakit hindi pinost ni Bongbong Marcos yan? Bakit pinost ni Bongbong Marcos yung larawan? Wala dun tao. Tanging upuan lang. Kung talagang totoo yan. Maliwanag. It's a part kasi ng trap yan, yung ginagawa ng pamilyang Marcos. Kagaya na lang yung issue na nagkasakit kuno siya. Maraming nag-react na mga vlogger, na maraming nag-react na mga kalaban sa administrasyon. Ngayon yung naglabasan na yon, napahiya sila dahil napatunayan na si Marcos ay walang sakit. At alam ni Banat ba yun, mga kaplastik, na it's a trap yun yung ginawa ni Bongbong Marcos? Diba? Tapos ikaw, nagpatrap ka na naman sa bagong larawan. Na pinagmukha mong sarili mo niya, totoo pala yun. Pinalabas mo, nakasama pa doon ni FLM dahil ang binase mo, yung bagong gupit ni FLM. Gunggong. Wala yatang AI sa bundok tong hayop na to. Ito eh. Bagong-bago lang kasi ito eh. Hmm. So, hindi pa ito nabablog ni FLM. Paano nga iba-vlog? Kasi alam niya na peke yan. Kung iba-vlog niya yan, panibagong demanda sa kanya yan. Eh marami na nga siyang kaso, patong-patong eh. Tapos magdadagdag pa siya ng kaso. Tapos yung gagawan pa niya ng kwento, mismong pangulo pa. Eh mabilis lang siyang ipapakulong yan, sigurado. Kaya nga hindi nga niya may post eh. Hindi nga niya na pinapansin yung mga ganyang larawan. Lumabas na yan, matagal na, nakapag-livestream na si Norman that time bago pa siya nagsugal ngayong araw na to. Hindi niya pinansin yung larawang yan. Kahit ako, pinost ko yan sa community post ko sa FB page ko pero hindi ko sinabing authenticated yan. Ginawang ko lang ng memes, satirical memes. At marami nga natawa eh, nag-react na peke at AI yung picture. Hindi ko kinunclude doon na larawan nila ni Norma Mangusin ay totoo. Dahil alam ko yan dahil yung original photo niyan na pinost ni Bongbong Marcos ay 3 tao lang po ang nandoon. At hindi po kasama tong si Kulaong. Tapos ikaw naniniwala ka kasi dalawang AI tools ang ginamit mo. At sinabi niya, I think it's authenticated. So ibig sabihin hindi siya totoo. Probably lang. May probably lang na totoo, pwedeng hindi. Kahit ako, kaya kong i-edit yan. Si Bungok TV nga nakaya niya eh. Gunggong nga. Nagpapakita ng kabobohan sa social media, mga kaplastik. So, ayoko nang pahabain. Tanga talaga tong content creator na to eh. Pinaninindigan niya na bobo talaga siya. So hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastic? And this is Gambit, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.